Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR! Dear MOR, a blessed afternoon sa inyo, Popoy at Bea. My name is Oliver, 26 years old. At isa akong marketing associate dito sa Makati. I'm an avid listener of Dear MOR. Kayo ang laman ng car speakers ko kapag nasa biyahe ako. Ewan ko ba, pero tuwang-tuwa ako sa banat at jokes ni Popoy. Palibhasa parehas kami pagdating sa pagpapatawa. Anyway, napasulat ako kasi gusto ko sanang ibahagi ang love story ko, Popoy at Bea. Please allow me to start by introducing Jessica, ang taong nagpabago sa buhay ko. Nagkakilala kami ni Jessica sa isang social gathering ng mga gamers. Yes, Popoy and Bea, Jessica and I are both avid gamers. Pareho kaming mahilig sa isang game na sabihin na nating maraming agent ang nahuhook. Meron kasing mini tournament doon sa gathering at nakatapat ng team ko ang team ni Jessica. Attacking kami, defending naman sila. Sobrang higpit ng match-up ng teams namin. Literal na walang gustong magpatalo. Pagkatapos nga ng match-up, ay nagkamayan kami at doon ko nga nakita si Jessica. Popoy at Bea, talagang na love at first sight talaga ako dito kay Jessica. Ewan ko ba, pero madali akong mahulog sa mga taong karakter talaga, katulad nitong si Jessica. Sobrang cute niya. Habang suot-suot niya yung cat ears na headphones niya. Pagkatapos kong masilayan si Jessica, ginawa ko talagang misyon ang makausap siya. Kailangan bago matapos tong gathering na to, friend ko na siya sa Facebook. Popoy at Bea, sa awa naman ng Diyos, ay naging malapit kami ni Jessica to the point na siya na mismo ang nag-add friend sa akin. Popoy at Bea, walang mapaglagyan ang saya ko noong araw na yon. Habang bumabiyahe nga ako ay panay ang titig ko sa mga pictures ni Jessica sa social media. Kung makikita nyo lang siguro ako noong mga oras na yon, mapapasabi kayo ng muntangan naman to. Pero wala Hulog na hulog ako kay Jessica. Problema nga lang, Popoy at Bea, habang patuloy ako sa pagbabrowse sa feed ni Jessica, ay may napansin akong isang bagay na magpapabago ng lahat para sa aming dalawa. Isang bagay na hindi ko pa sure kung ano ang dapat kong maramdaman. Tila bigla na sali na sa isang laro. Ako'y taya, ikaw ang puntirya ko. Pilit kong nilaro kahit di totoo. Ang hirap mong mahabol, palayo na napalayo. Sige lang, tuloy mo lang. Kahit saan makarating ako'y nag-aabang. Huwag matakot na masaktan. Lagi mo tatandaan ako'y nandito lang. Di mo ba alam ang gagawin? Sa puso laging nakikinig. Takot na magkamali, tama o mali. Sino bang pakikinig? Maghabol-habulan habang umuulan. Magtago-taguan sa ilalim ng buwan. Maghabol-habulan habang umuulan. Magtago-taguan sa ilalim ng buwan. Ikaw lang ang nagparamdam sa'kin ng ganito. Yeah, walang iba, walang ibang nakagawa nito. Ako'y nahulog na tukso ng iyong bulong. Nakalaya na, malaya na ang puso na kulong. La-la-la-la, la-la-la-la, puso ko'y wag sanang paglaruan. Oh, la-la-la-la,
balikan kung paano ba sinimulan. Di ko sukat akalain na ikaw na ang gusto makasama habang buhay na lang ba maghihintay, laging nakaabang. Naglalakbay sinusundan ng mga tala, patungan na kung saan tayo tinadhana. Lahat harapin, sabay natin sulapin, kinabukasan na puno ng pag-asa. Maghabol-habulan habang umuulan, magtago-taguan sa ilalim ng buwan. Maghabol-habulan habang umuulan, magtago-taguan sa ilalim ng buwan. Ikaw lang ang nagparamdam sa'kin ng ganito, kaya walang ibang nakagawa nito. Ako'y nahulog na tukso ng iyong pulong. Nakalaya na, malaya na ang pusong nakulong. La-la-la-la, la-la-la-la, puso ko'y wag sanang paglaruan. Puso ko sana'y wag paglaruan. La-la-la-la, la-la-la-la, puso ko'y wag sanang paglaruan. Damdamin ay bumubugso, ang puso ay nalilito. Wag naman sanang mabigo, handang harapin lahat, makahabol lang sa'yo. Ikaw lang ang nagparamdam sa'kin ng ganito, yeah, walang ibang nakagawa nito. Ako'y nahulog na tukso ng iyong bulong. Nakalaya na, malaya na ang pusong nakulong. La-la-la-la, la-la-la-la, puso sana ay wag paglaruan. La-la-la-la, la-la-la-la, puso sana ay wag paglaruan. La-la-la-la, la-la-la-la, takbo-takbo, nakatago na kayo. La-la-la-la, la-la-la-la, gulong-gulo, paano ba itong laro? Paano ba? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin 27 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At ano nga kaya? Itong sinasabi ng ating letter sender, no? Na, ayun nga, tama ka, Bea, no? Dahil dun sa, sa game, ano yun? Yung GG? Good game. Oh. Oo, kasi mga gamer pala ito. At itong si Oliver at si Jessica at nagkita nga sa isang event regarding that particular game. At hinuhulaan ko ano bang game to. Pero dahil may keyword na agent, ewan ko lang anong gamit. Ano ba yun? Sa ML kasi hero ang gamit. Pero yung agent, I'm not sure, baka Valorant. Wow, Valorant. Kasi yun tawag sa mga ang tawag dito, mga characters na ginagamit sa game na Valorant Agent. So baka Valorant game itong kanilang event na pinuntahan. Okay. Pero mo kasi tropa ko si Jay Bacano, ganun din. Valorant ba to? Kasi nga ginamit yung salitang agent. At alam mo, anong tawag dito, nakakatawa yung yung sobrang cute daw ni Jessica habang suot ang kanyang asan na yun? Headphones na may cat ears. And you know what? That's true. Kasi karamihan, well, not really, not everyone, pero halos karamihan ng mga babaeng gamers, isa yan sa mga pinibili na headphones, yung may, ang tawag dito, may cat ears. Kaya alam mo, nakitan talaga siguro etong si Oliver. Pero alam mo, ang talagang naloloka ako, na medyo nabitin tayo, na parang nasistress tuloy ako at napapaisip ako ngayon, paano natin aanuhin to, no? Kasi, syempre si Oliver, nag-ano na sila, dahil kinausap niya si Jessica, so nag-add sila sa social media. Syempre, pag-type mo isang tao, todo imbestiga ka doon sa ano niya, 'di ba? Sa social media account niya. Stalker mode. Bawat photo, bawat post, talagang sisilipin mo at bawat tag photo, titignan mo talaga. At syempre kung saan siya nag-comment, ano yung mga nilike niya, titignan mo rin. At etong si Oliver, sabi niya, meron siyang nakita doon sa feed nitong si Jessica na hindi niya daw
sure. Kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ngayon, ano ba ang pwede mong makita sa feed ng isang taong type mo at mararamdaman, bigla ka mapapaisip, ay, tama ba to? Okay lang ba to? Like, ano ba, may jowa? Pwedeng ganyan? Akala mo, nung una, single, tapos biglang, boom, may picture. Ako as a guy, Bea, siguro ako kung mag-i-stalk man ng mga pictures, sino yung madalas niyang katabi? Sino yung madalas niyang kasama? Kapamilya ba yon? Kapatid niya ba yon? Pinsan niya ba yon? Ganun kapag type na tayo mo, bakit lagi itong kasama? Nag-out of town sila. Hala, nandun na naman din. Di ba? Lalo na kapag meron niyang, yes, oo. Kaya parang, sino ba siya? Sino, 'di ba? Or paano pa Saka depende sa mga hawak, ha? Depende sa akbay, depende sa nakahawak ba sa kamay na ganun? Kasi meron naman yung lagi mo lang rin kasama na friend mo na okay, good looking. Or manager, kapatid, 'di ba? Sinasama-samahan. Oo, pwede 'yon. Pwede mo papaisip, kanina ko pa nakikita tong lalaki to na naka-picture palagi. Or halimbawa, well, depende siguro kung paano mo nakilala. Paano pag may nakita kang photo niya na parang daring or like sabihin natin naka-bikini or let's say avant-garde artistic shot na alam mo yun? Walang bikini. Walang nude, pero ganyan. Yes, pero yes. Like, parang very little to imagination na lang talaga ang natitira. Ayan, ayan ba, Mac? Isa ba yan sa mga ikakasyoketh nyong mga lalaki? Paano, lalo na pag nakilala mo, cutie pie, di ba? Ay, yung cute-cute naman ito, ganyan-ganyan. Oo, tapos nung tinignan mo yung page, hala, nagaganito pala to. Hala, dami nag-likes. Mga picture niya. Bikini. Kasi meron namang Bea yung very tawag mo diyan, kahit naka-bikini yan, kahit sa beach yung pero it's really art. 'Di ba yung kinukuhanan, artistic yung kuha. Pero meron kasi yung iba yung daring. Ayan. Daring, medyo titillating yung dating. Tapos less than an inch away ay nakasilip na ang mga bahaging hindi na dapat nakasilip. 'Di ba? O nakikita. O hindi mo alam anino pa ba 'yun o yun na yun. 'Di ba? May mga ganun. Pero kayo bang mga lalaki? Tatanungin ko kayo bang mga lalaki? Let's say pag may nakita kayong babae, tas nakita nyo, mga ganon yung mga tipuhan niya. Like, anong tawag dito? As in yung mga daring talaga, like, strings na lang ang mga suot-suot, ganyan-ganyan. Does it affect your judgment about that person or something like that? Lalo na kung nakilala nyo siya na nagustuhan nyo, tapos nakilala nyo, naman, punong-puno ng sapat. Depende. Depende, Bea, no? Kung sabi ko nga, kung very artistic naman yung mga pictures na ipinopost niya at hindi naman lahat ay nakapost na, I would really syempre I'd give her the benefit of the doubt. Pero kapag ka naman yung mga pictures very titillating na or at meron na yung picture, meron ng text na avail my ganito, avail my photos and mga videos for mga ganyan o kaya subscribe, follow me on my ganyang account. Oo, ibang usapan na 'yon. 'Di ba? Ibang usapan na 'yon. Pero i-judge siya as siguro kung meron kasi Bea na mga adult content provider. 'Di ba? Kapag dineclare naman nila 'yon, who are we to judge, 'di ba? Unless pakainin natin sila, bigyan natin sila ng mas magandang trabaho, yan yung gusto nila for as long as hindi siya pinipilit o inaalipin para gawin yung ganung bagay. If it's yung easy money na gusto niya, okay lang. 'Di ba? Kanya yan it's your choice. Oo, hopefully hindi ka nga pinipuwersa. But to judge you, syempre, that itself is judgment na rin. Nagbebenta ka ng ganung klase. 'Di ba?
yung ginagawa mo, yun na yung judgment doon. Diba? I don't need to judge you anymore. Kung dumating sa mga ganong punto na, Bea, na iba na yung dating ng mga pictures, it's meant to, ano tawag mo rito, makapang-akit na, makapang... like there's a certain market na talaga na you want meron to, na yes. Pero pagka-artistic lang, okay lang yan. Ako na-appreciate ko yung artistic, yung mga atake. Yung mga fashion. Yes, hindi ka naman makaramdam na kahit nga nude yan, pero very ang ganda nung pagkakuha. It's okay. Diba? Pero kapag bastos na, ayan, pagka bastos na yung dating, ibang usapan na yun. Nato-turn off ba ang isang popoy pagdating sa ganon? Yung like, I know. may cater na talaga. Like, wait. Hindi, sa totoo lang, sa mga lalaki, gaganahan ka eh. Ano kayang pwede niya ipakita, ganito. Pero, when you think of your health, safety also, diba, hindi mo naman pwede sabihin, hindi naman kita hinuhusgan, pero that's what you're doing eh. Diba? Siguro, alamin ko na lang kung talaga na in love ako sa'yo, alamin ko, pictures lang ba, videos lang ba ang naipapasa mo aside from kasi yung iba yata nag-gain lang ng friends sa mga laro-laro na ganyan. And then magkakaroon na rin sila ng social media following, and then meron din silang gagawin, may mga videos sila na gagawin habang naglalaro sila na halos kita na may mga ganyan kasi alam mga mo, offer. Yes, na ginagamit nila yung ganda. Na anong tawag dito, yung mga nag-stream na babaeng gamers na they know what they're doing. Na yes, they're playing, but with their kasuotan, they sinasadya talaga nila na okay, this is not just about the games, you guys. This is about me. Kasi lalo na meron akong nakita. I think she was playing ML, Tapos, yung screen, mas malaki pa siya kaysa dun sa screen ng game. Yes. So, alam mo na ang hina-highlight niya, it's not really the game, but and she was like wearing a tank top that's like barely a tank top. At bawat galaw niya, like, alam mo, may naaalok, alam mo na, yung mga ganun. Meron talagang mga ganun. May mga market talaga na mga ganun. Mga creators talaga ganun. Tapos yung tingin pa na ganun, Bea. Kapag ganun. Diba? Alam nila yon. We're not judging naman yung mga streamers, mga gamers na babae na ganun. But we know what you're doing. And you know what you're doing. Okay? And sometimes, Bea, not just sometimes tapos na yung game, but they are still playing with themselves also. Nakakaloka. Anyway, pero eto po, mga hula-hula, mga chika lang natin. May joystick pa pala. Binitin tayo ni Oliver, hindi naman niya kasi chinika agad. Ano ba yung nakita niya na parang medyo napadalawang isip siya kaya Jessica, dyan sa social media ni Jessica. So, could be any of those or could be something else. We don't know. Ang hirap pang chumika. Ano to sinasabi ni Hero Daniel? Usap tayo sa TG ko. Ganun. Pag ganun, alam na. Anong TG? Hero Daniel. Telegram. Telegram. Oo. Ay ganon. Oo nga pala. Sa Telegram. Tapos nga pala natin yun dati. Na it's hindi na lang screenshot mo raw yung yung payment mo. Kana screenshot na sinend mo. Darating na raw yung mga pictures and videos. Oo. May ganun. Kung paano ba gamitin ang joystick sa panahon ngayon. Okay. Sige. Get. Okay. Ay nako, ituloy na nga po natin ang kwento ni ano ang pangalan nito si kalimutan ko bigla yung pangalan. Mas na-imagine ko si Jessica. Si Oliver. Okay, si Oliver ang ating letter sender for today. Ano nga ba yun? Parang nagtataka siya at parang may tanong sa katitingin dun sa social media connection nila nitong si Jessica. Malalaman natin yan dito, okay? Kung saan na napunta yung usapan natin, si Bea kasi.
Okay, pinag-usapan natin. Sinabi ko, naghula na naman tayo. Malay ba natin? Humaba. Ang dami tuloy natawa ron sa iba. Ay, Telegram. Wala pang account. Doon na pala ngayon ang transaction. Charot. Ayan mga kapamilya, ituloy na po natin ang kwentong ito. Kasama niyo po kami. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako rin po, Gorgeous V. Bea Bell. Popoy at Bea, wala nang paligoy-ligoy pa. Habang nagbabrowse ako ng mga pictures at past posts ni Jessica, nakita ko yung mga lumang photos niya. Noong una, medyo natuwa ako kasi, puro boycott ang hairstyle nitong si Jessica. Kaso habang tumatagal, mas lalong nagsisink in sa akin na si Jessica ay Jessie pala dati. Yes, Popoy at Bea, isang trans woman, itong si Jessica. Tinatanong ko ang mga tropa ko na kakilalang ilang teammate niya Jessica. At kinonfirm nga nila sa akin ang mga hinala. Natigilan talaga ako. Bago pa man kasi kami naghiwalay nitong si Jessica noong gabi ng event, ay nag-schedule na kami ng meet-up namin. Popoy at Bea, pinag-isipan ko talagang maigi kung sisiputin ko ba si Jessica. Don't get me wrong, hindi naman ako homophobic. Kinakabahan lang ako kasi hindi ko alam kung paano ang ikikilos ko kapag kaharap ko na si Jessica. After a lot of thinking, nag-decide ako na sumipot pa rin sa schedule naming meet-up ni Jessica. Pagdating ko sa cafe kung saan kami magkikita, medyo bumilis ang kabog ng dibdib ko. Popoy at Bea, akala ko talaga magiging iba ang pakiramdam ko kapag nakita ko na si Jessica ulit. The more I look at her, all the more na nauhulog pa ang loob ko sa kanya. Hindi lang siya gamer, Popoy at Bea. She was also an advocate. She has a strong conviction para sa mga bagay na importante sa kanya. Sa second meeting nga namin, sinabi niya sa akin ni Jessica na isa talaga siyang trans woman. Wala naman daw siyang balak na itago yun. She just wanted to make sure na she was safe with me. Sinabi ko naman na wala siyang dapat na ipag-alala. Popoy at Bea, nasundan pa nang nasundan ang mga pagkikita namin ni Jessica. Taaminin ko, hindi lang ako nahulog sa ganda ni Jessica. I feel in love with her mind also, her fighting spirit, and her heart. After some time, I officially kami na nga ni Jessica at nakilala na namin ang pamilya ng isa't isa. May kasabihan na true love only comes once. At naniniwala ako na natagpuan ko na ang pag-ibig na para sa akin. Masabi na ang masabi, basta ang mahalaga sa akin ay nagmamahalan kaming totoo ni Jessica. And nothing else matters. True love wins. Hanggang dito na lamang ang kwento ko, Popoy at Bea. Maraming salamat sa pagbabasa nito. Lubos na gumagalang, Oliver. Alam mo bang may gusto akong sabihin sa'yo? Magmula nang makita kay naakit ako. Simple lang na tulad mo ang pinapangarap ko, ang pangarap ko. Kaya't sana'y maibigan mo ang awit kong ito para sa'yo.
Dahil simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako, ang tanging ligaya ko, simpleng tulad mo. Alam mo ba na lalo kang gumaganda, sinta? Sa simple na katulad mo, ako'y nahulog na nga. Lahat ay gagawin ko para mapaibig ka, sinta. Kaya't sana'y maibigan mo ang awit kong ito para sa'yo. Dahil simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako, ang tanging ligaya ko, simpleng tulad mo. Wala nang akong mahihiling pa, kundi ikaw. Ikaw lang ang kailangan ko. Sa simple na katulad mo, ang buhay ko'y kumpleto na. Ikaw lang sinta. Simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako, ang tanging ligaya ko, simpleng tulad mo. Simple lang ang pangarap ko, mahalin ang katulad mo, sana ay mapansin mo. Dahil simple lang ang pangarap ko, maging ikaw at ako, ang tanging ligaya ko, simpleng tulad mo. Simpleng tulad mo. Simpleng tulad mo. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin, it's 12 minutes before 2 p.m. Ayan, at yan na nga po ang pagtatapos ng kwentong ito na ibinahagi ng ating letter sender. Yun naman pala yun. Yun naman pala, Bea. Talagang... kinagulat kala niya niya nung una, boycott lang yung pala talagang boy. Hindi pa kasi siya nagta-transition into a woman noon. Oo. At saka understandable naman yung naging reaction ni Oliver kasi ang type naman talaga ni Oliver is itsurang babae, 'di ba? Kaya nga niya nagustuhan si Jessica kasi itsurang babae na. Ngayon na-shocked siya nung nalaman niya na yun nga, boy pala. Pero ang anong tawag dito? Honestly, walang right or wrong side na dapat piliin kasi it's all about the preference, di ba? It's all about what you want and what you want to do and what you feel like doing, what your heart is telling you. And etong si Oliver, I love that
he still managed to meet up with Jessica kasi nga naipangako na nila sa isa't isa na magkikita sila. Meaning to say, si Oliver yung tipo na open-minded siya sa ganitong klase ng mga setup. Pero hindi naman natin sinasabi na kapag tumanggi si Oliver, masamang tao siya. Again, it's all about preference. Okay? It's all about your sexual orientation, kung ano yung type mong tao, ano yung gusto mo talagang tao. It just so happened na itong si Oliver ay talagang open-minded, di ba? Parang and I don't think yun Bea. I don't think open na siya agad for that kind of relationship before, pero na-rediscover niya yan sa sarili niya ngayon, 'di ba? Na pumasok si Jessica. 'Di ba? Because for now, kahit sabihin pa nga natin na socially at least ay mas katanggap-tanggap na at may mga paraan na, siguro isa nga si si Oliver sa mga hindi naniniwala or hindi ready na makipagrelasyon sa kanyang kapwa. O 'di ba? Sa isang trans woman. Pero alam mo, kapag talaga pumagitna ang pagmamahal, pumagitna yung pag-ibig sa dalawang tao, wala nang yung kulay, yung amoy, yung itsura, yung height, wala na yan kung fat and stout ka ba or sobrang payat ka ba, 'di ba? Or kung trans woman ka ba, straight ka ba, lesbian, gay, ganyan. Kapag kaya ng pumagitna, wala na eh. Magigiba lahat ng mga dati mong akala na hindi ako ganito, hindi ganon, no. Ang nangyari kasi is, nagkaroon na kasi talaga ng naging hindi makalimutan ni Oliver, yung naging special connection nila ni Jessica. Kaya, alam mo yun, sa sobrang special ng connection na yun, gusto niya ulit maranasan yun or curious siya kung magbabago ba yung tingin niya pag nakita niya ulit si Jessica. Kaya, alam mo yun, nakipag-meet up pa rin siya. And, ang nangyari is, hindi nagbago. Diba? Sabi niya, hindi nagbago yung kasi... Lalo pa nga lumala yung tama niya. 'Di ba? Lalo pag lumala, lalo na nung nakilala niya yung pagkatao pa mismo ni Jessica. Kasi aside from labas tayo sa mga gender na maganyan. It's also an example, mga kamorkada, na your past will not define what you are, who you are, or saan ka makakarating sa present mo or sa future mo. Kasi etong si Jessica, iba siya nung nakaraan niya, pero iba siyang tinignan ni Oliver ngayong sa present na niya. And definitely, when it comes to ugali and personality, iba din si Jessica dati kasi nga iba pa yung yung gender niya. Pero ngayon na advocate pa etong si Jessica kasi nga napasama na siya doon sa ganung grupo, yung mga pagiging trans woman. So alam mo yon, meron nang nag-iba din sa pagkatao ni Jessica at yun yung tinignan ni Oliver more than kung ano si Jessica dati. 'Di ba? So yun yung parang yun yung maganda dito sa naging naging love story ni Oliver at saka ni Jessica. It doesn't matter who you were in the past kasi lahat naman tayo, marami tayong ginawang pagkakamali, lahat tayo may mga kapintasan, pero syempre habang lumilipas ang panahon, nagbabago yung ugali natin, natututo tayo. So alam mo yun, ang importante kung sino ka ngayon at kung anong klaseng tao ka ngayon at kung ano pa yung pwedeng marating mo sa kinabukasan. Yun yung dapat natin let's not dwell in the past. In short, Bea, ang sarap-sarap maging mabuting tao. 'Di ba? Kahit ano pang sexual preference mo. Ang sarap lang maging mabuting tao. Yung alam mo na bawat lalabas sa bibig mo, of course we cannot possibly please everybody. 'Di ba? Tanggapin natin 'yon. Hindi lahat ay maintindihan tayo. Kapag hindi tayo maintindihan, tayo na lang yung umunawa. Ayan, pero sana yung mga lalabas sa bibig natin, sana yung mga gagawin natin as much as we can, in as much as we can, sana wag maka-offend sa certain groups, 'di ba, para sa iba. Although meron tayong mga ipinaglalaban about our sexual preference. 'Di ba? Meron pa nga yung mga pag-atake sa ibang mga grupo, mga religious groups, yan yung mga ganyan, no? Kapag talaga may respeto yung tao, kahit bakla ka, kahit straight kang lalaki, kahit bato-bato yung katawan mo, kahit na napaka-sexy mo, kahit hindi ka ganun ka-sexy, may hindi makinis ang balat mo pero may respeto ka, igagalang ka rin ng mga tao sa paligid nyo, pansinin nyo. Pero kung yung iba maganda,
'Di ba? Yung iba may dating, pero yung salita naman nila ay matatalim at laging may paghahamon o pananakit, 'di ba? Hindi ka rin magugustuhan ng mga tao. 'Di ba? Hindi ka magugustuhan ng mga tao. It's your character also na magbibigay sa iyo no ng magagandang break sa hanap buhay. Ayan, sa business. Ayan, saan pa yan? Sa love life, lalong-lalo na. Oo. Kung sino ba naman nag-akala nitong si Oliver na may in love talaga siya sa isang Jessica. Kasi siguro, no, ako na-imagine ko si Jessica, siguro siya yung may ipinaglalaban pero hindi siya yung kahul ng kahul. Meron kasi yung iba, okay, pinaglalaban ko LGBTQIA+ community member ako. May pinaglalaban ako, lahat ng sasabihin ko ay kontra sa inyo. No. 'Di ba? Siguro siya yung kalmado lang. Kung ito yung mentality kasi ng iba eh. Kung hindi niyo po kami naintindihan, okay lang po. Kami na lang ang uunawa sa inyo. Pero hindi mo kailangan makipagkahulan, makipagkagatan, makipag-away sa bawat offensive words na matatanggap ninyo. Oo, I feel like si Jessica yung tipo na ang pinupush niya is for people like her to accept themselves, to be proud of themselves, pero hindi siya yung parang, oy, eto ko, kayong lahat dapat ganito ang tingin nyo sa akin ha, dapat ganito ang pag-address nyo sa akin kasi ako ganito ako. At saka hindi si Jessica yung parang ma-offend na kapag ayaw siyang i-address the way she wished or she hoped for, hindi si Jessica yung tipo na magagalit or something like that. Kasi minsan, Popoy, may mga ganun 'di ba? Na pinaglalaban nila in a way na they're really pushing it to the minds of everybody na you have to believe what I believe. Okay? This is how I see myself, so you have to see me like this as well. May mga tao kasing ganon. At doon tayo medyo lalo na nga kapag ginagawa yon, pinopromote yon sa mga, ako talaga Popoy, ako, I have nothing against being true to yourself, pero ayoko kapag may mga ganong klaseng tao at pinopromote yon o dinidikdik yon sa mga bata, sa mga maliliit pa na wala pa namang pakialam sa mga ganyang bagay. Kasi sa ibang bansa, like they're so open-minded, they're so pa-woke na tipong pinasok na yung mga eskwelahan ng pagpo-promote na, sigurado ka ba ito ang gender mo? Baka naman hindi. At dahil elementary ka pa lang, dapat ngayon pa lang, anuhin mo na, baguhin mo na, sabihin mo na sa parents mo, ganito ka, ganyan ka, ganyan. Yun, ako against talaga. Yun ang mali naman yun. I'm really against that also. Na, correct, narinig nga natin yan sa mga western countries. Very sila. Sana ma-control din, 'di ba? Yung mga ganyang klase. Ayan, pero nakakatuwa ang naging ending nito. May respeto sa bawat isa. Si Oliver at si Jessica. Ayan, nagkatuluyan sila at pati ang kanilang mga pamilya ay magkakakilala. 'Di ba? Ganun lang naman 'yan. Walang usapan na mababasura kung maayos talaga ang mga katwiran ninyo sa buhay at malawak yung pangunawa ninyo eh. 'Di ba? Ito sabi ni Mark Louis Espiritu, yung sinasabi ko raw ba kanina, sabi si Rendon Labador ba 'yon? Sabi hindi, marami pa namang iba diyan, may Pura Luca Vega pa, 'di ba, na mali na nga, pinipilit pa. May mga ganun sila eh. 'Di ba? Yan si Rendon, dami ring katwiran niyan. Tinatama yung mga niya. Wala naman silbi. Yung kawi-weights niya, alam mo yung brain natin kasi it's a muscle also, yung utak natin it's a muscle. Ayan, pero ewan ko, napalitan na yata ng muscle sa puwitan yung utak nun. Lahat na lang ginawa. Parang you're not sure tuloy kung yan ba talaga yung paniniwala ng tao na yan or baka lang nagpapanggap lang siya. He's just doing that for the kasikatan, for the clout. Alam mo yun? Kasi alam niya na kapag sinabi niya yung isang bagay na to, naku, marami ang pupunta sa page niya at marami mag-aabang sa mga susunod pa niyang gagawin. Pa-controversial, ganun. Papansin. Oo. Yan lang naman yun, pa-controversial. Diba nga? Sabi ni Seryo, kasi kung titignan mo yung mukha niya, hindi mo na masusundan yun. Wala namang sa mukha niya. Sabi ni Seryo,
Yun din naisip ko talagang pagmamahal yun ang ibabaw kay Oliver. Totoong walang pinipili ang pag-ibig. Oo, so true. I think it's the same, etong nangyari kay Oliver, it's the same as parang sa atin na feeling mo eto yung type mo, eto yung gusto mong maging partner, pero nung may dumating na certain tao na hindi mo naman type, or kaya hindi mo na-imagine na eto yung magiging partner mo, pero yun yung naging partner mo. Diba? Kasi nga, pag umano na, tumibok na yung puso. Lala, hindi ka na makakatakas. Anong preference? Wala. Etong sa'yo. Pero alam mo dati, Bea, no? Ito lang, nung, kailan ba to? Parang high school ako niyan. Meron talaga akong nakasama sa isang, ang tawag mo dito, parang youth camp. Summer youth camp. Na gandang-ganda ako. At hindi lang ako, pati yung mga kasama ko rin na mga gandang-ganda kami, ang ganda ng mukha, long hair, ganito, ganyan. Then, sino kaya yun? Tinitignan namin. Mala Don Zulueta, yung datingan niya. Yes, Mala Don Zulueta. Doon sa youth camp na yun, Bea, ay magkahiwalay syempre ang quarters ng mga babae at ng mga lalaki. Surprisingly, akala ko nakatambay lang siya doon sa, sa quarters namin. May mga division naman. Yun pala, doon din talaga siya matutulog. So sabi ko, teka lang, bakit dito siya matutulog? Doon ang quarters ng mga babae. Nandun yung kapatid ko sa kabila. Yun pala, ganito rin yung story kay Jessica. She's also a trans woman. Pero sabi ko nga, gandang-ganda kami pare-parehas doon sa mukha niya. Ayan. At ngayon, mag-friends pa rin kami sa Facebook. Pero ang gwapo. Walang panama yung mukha ni Popoy. Ang gwapo pa rin. Dahil nag-transform na ulit siya. Bumalik naman siya. Yes. Nagbago. Okay. Nagbago siya. At ngayon, gwapo na. May mga ganun gwapo talaga. May mga mukha talaga na pag ginawa mo babae, ang ganda. Pero pag ginawa mo lalaki, ang pogi din. No? Alam mo kung paano namin na-realize na akala namin may kapatid lang siya doon na kinabukasan, tapos nung pahapon na, nakalimutan yata niya hindi joke to Medyo malayo kasi yun. Alam ko sa Florida Blanca, Pampanga kami na nag-youth camp. Malayo pa yung mga tindahan. Tumutubo na yung bigote. Tumutubo na ng bigote. Nakikita na yung shape. Sabi ko, okay. Pero ang ganda pa rin ng mukha niya. Sabi ko, kahit lalaki to, gwapo to. Diba? Wala. Hanggang sa naging friends kami, tapos nagkakabiroan. Ano ka ba? Crush ka namin noon. Tapos, yung pala, ganito. Oo. Sabi, hindi naman kasi kayo nagtatanong. And I love that open siya talaga gaya nito ni Jessica, yes. No? Yung hindi talaga tinatago at proud talaga. And so now we're friends. Ganun yun. Patingin nga ng picture niyan. Send mo nga sa akin. Curious tuloy ako. Sige. Send ko sa'yo mamaya. Ayan. Nako mga pamilya, it's 2 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Ayan, sa lahat ng mga tumutok for today. Bukas, ulitin naman po natin to. And again, maraming salamat sa 27 million streams natin sa Dear MOR, the podcast. Okay, maraming salamat po. Ang pogi siguro ni DJ Bea pag naging boy. Feeling ko rin. Pero feeling ko ito yung boy na masasapak na ako. Mapipikon na to sa akin. Feeling ko sige. Pero ako, Bea, yung mukha kong to, pagka nilipat ko to sa babae, parang hindi. Alam mo, pag yung mukha mo po, ginawa nating babae, si Athena, anak mo. Yun yung magiging itsura mo, diba? Oo. At saka si Popoy, pag naging babae, impacta siguro itong sarap sabunutan. Anyway. Parang si Athena nga. Kasi ngayon pa lang lalaki, impacto na eh. Pag naging babae na, impacta yan. Ayan. Mga kapamilya, maraming salamat po. Happy Monday. Nakasama niyo po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Gwapopoy. And of course, ako naman po, Gorgeous P, Bea Bells. Yan. At syempre, lagi natin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit anong mangyari mga ka-family, i-include po natin ang nangyayari na namang karahasan at kaguluhan sa Middle East na sana ay tumigil na. Okay? Para everybody ay maging happy.